Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada bilang isang mga trabahador, no? Sana po ito ating video ngayon ay makatulong sa inyo. At ito pong trabaho na to ay 50 katrabahador at kayo man ay mga vocational or mga short course, mga certificate, maganda to para sa inyo, no? So but again, sinasabi ko nga sa inyo na sana po ay mapanood ninyo itong ating buong video upang magkaroon kayo ng mga ideya kung kayo ba ay mga-qualify dito. Dahil sinasabi ko nga na importante na ang inyong mga job description ay maganda upang kayo nga ay tawagan nitong agency. Dahil ito po ay walang placement fee. Ito po ay legit na agency. At sinasabi ko nga, kung kayo man ay dudable dito sa agency na to, puntahan nyo ang PUAA, tingnan nyo kung lisensyado ba to sila, puntahan mo DMW kung ano ba yung mga listahan nila para at least kayo ay sigurado. At mag-ingat kayo sa mga agency na nanghingi sa inyo ng pera, dahil ang Canada po ay walang placement fee. Okay? And again, doon sa ating mga kabayan, ako po ay nagla-live doon sa aking Facebook at yung ating mga kabayan nga ay sa Hong Kong, Middle East na may nanghingi sa nila ng yung mga agency na napakalaki ng pera. Diyos ko Lord. Yung isa parang 300,000, yung isa naman ay abuti ng almost 200,000. So, mag-ingat lang kayo sa mga agency na inyong mga linalapitan. Okay? Dahil nga sa baka tapos na yung kontrata nyo at nauwi na kayo ng Pilipinas, wala pa rin yung papel nyo. Okay? So bago kayo mag-apply, sinasabi ko sa inyo, bago kayo mag-apply sa mga trabaho, tingnan nyo muna, basahin nyo muna kung kayo ba ay qualified dyan. At again, kung kayo man ay nag-apply bilang isang mga cleaner or warehouse or welder or anuman trabaho yung nahanap nyo, importante na tingnan nyo muna yung inyong mga educational background kung kayo ba ay qualify sa pag-a-apply ng mga trabaho ng ganito. Puntahan nyo yung cic.gc.ca upang makita ninyo yung inyong NOC. Yung NOC na yan ay nakikita yung inyong mga number kung kayo ba ay qualify dito sa trabaho. And again, diyan naman sa NOC na yan, makikita din yung mga educational qualification. No? Kasi nga maraming factor. Ang pag-a-apply sa Canada ay maraming factor. Hindi po ito basta-basta lang na pwede kayo mag-apply ng trabaho dito sa Canada. No? Ito po ay, sinasabi ko, ito po ay first world country at kayo ay madadala nyo, pamilya nyo, hindi po kayo maging contract worker dito for life, kundi kayo ay maging citizen. Okay? So, pagiging citizen, pagiging PR at maging citizen kayo, ano ba ang qualification dyan? Kaya basahin nyo muna. Kaya kasi sabi ko nga sa inyo, mga kabayan natin, na magbasa kayo kung ano ba ang qualification nyo. Kasi meron tayong mga, dito nga sa live stream ko doon sa aking Facebook, sinasabi nga, ako po ay DH at gusto ko sana mag-apply ng housekeeping or cleaner. Ang pagiging housekeeping at cleaner, dahil ikaw ay DH, dahil po yan sa iyong trabaho na DH. Yan po yung trabaho nyo. Ang pagiging cleaner, part ng po yan ng pagiging DH nyo. Kung kayo man ay nagtrabaho sa isang hospital o isang hotel bilang isang cleaner, yan po ang kailangan natin. Hindi po yung DH tapos naging cleaner, experience nyo yung cleaner. Hindi po ganon. Okay? So para at least malinaw sa inyo. Yung mga nagbalak bilang isang farm workers, hindi po porket ang tatay at nanay nyo ay meron silang farm, at kayo ay inutusan mamitas ng prutas, kayo na ay isang farm or fruit picker na. Hindi po. Kailangan kayo ay nagtrabaho sa isang farm na yan ang trabaho nila. Okay? Yan po ay para at least medyo maliwanag pa sa dilim ang itong ating mga pag-a-apply nga dito sa Canada. Subalit siya sabi sa inyo, magbasa kayo, mag-research kayo. Tinuturo ko. Itong ginagawa ko, ito'y para sa inyo, hindi po para sa akin. Dahil ako ay isang Canadian, Filipino-Canadian immigrant or Filipino-Canadian na po ako dito sa Canada. Ako po isang citizen. Kaya itong ginagawa ko ay para sa inyo. Okay? So, ako ginawa ko yung dapat na para sa inyo, subalit gawin nyo ang para sa inyo din. Para kayo ay maging successful na makarating kayo ng Canada. So, but anyway guys, again, sana po ay masubaybayan ninyo itong ating pag-uusapan ngayon dahil napakagandang opportunity to sa mga qualified.
at 50 katrabador ang kinakailangan dito. At puntahan natin yung website nila dahil ito po ay nakapost doon. Okay? So, again, umpisa na natin. Halika. So guys, ito po ay nakapost doon nga sa First Dynamic at ito po ay nakapost doon sa workabroad.ph at ito po ang agency, ang First Dynamic Personal Resources Incorporated at ito po ang machine operator. Dito po ito sa British Columbia at again, ang vacancy dito ay 50 katrabador ang kinakailangan at ito po ay matatapos sa October 23. So again, sabi sa inyo, may time pa upang ayusin ninyo ang inyong mga resume. So kanina, sinasabi ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume upang maging maganda at kung ano man ang hinahanap ng agency, ito sana ay ang magmamatch ang inyong mga qualification dito sa kanilang job description, okay? Kung kayo man ay may mga sapat na job description na kagaya nito, pwede nyo itong kopyahin at ilagay sa inyong resume, dagdagan nyo na lang kung ano pa ba ang iba pang ginagawa ninyo. So again, ito po yung operator is an entry-level position to operate plant machinery, maintain goods in inventory on-site, and check and receive raw materials for the production plant. Check and change consumables and dust collection equipment and perform standardized quality control check. Operate, maintain equipment in the manufacturing plant. Safety operate mobile equipment and use manual and powered hand tools. So again, sasabi sa inyo kung ano pa ba ang ginagawa nyo bilang isang mga machine operator. Ano bang klaseng mga machine ang ino-operate nyo? Sulat nyo dyan sa inyong resume. Ano pa ba ang ginagawa nyo bilang isang machine operator? Kung kayo man ay nag-ooperate at kayo pa ay gumagawa ng, for example, kayo ay naging forklift operator din, subukan nyo, isulat nyo rin dyan. Kasi yun ay mga additional points na, meron pa pala kayong ibang idea din sa pag-operate din. No? May mga idea pa rin kayo. So, importante kasi na marami kayong mga skills na alam, hindi lang sa pagiging machine operator, kundi meron pa kayong ibang alam sa inyong mga trabaho. Okay? So again, sabi ko sa inyo, ang qualification po dito ay kung kayo man ay may mga 5 years work experience is required. So again, kung meron kayong mga 5 years work experience dyan, subukan ninyo mag-apply. And again, ang mga candidates dito must be a vocational diploma, short course certificate holder in agriculture or similar fields. So again, importante po na meron kayong educational dito. Ability to read and write and understand English and operate machine equipment in the manufacturing plant. So, ang additional information dito ay mga warehouse experience will be an asset. No? Sabi ko sa inyo, kung kayo man ay mga nasa warehouse at meron pa kayong mga ginagawa bilang isang mga warehouse, isulat nyo lahat. Active participation in health and safety programs. Kung meron kayong mga certificate dito sa health and safety, ilagay nyo na meron kayong mga certificate din dyan. Perform a variety housekeeping duties. Okay? So, ito na naman si housekeeping. So, hindi ibig sabihin na may housekeeping kayo sa bahay, pwede na kayo dito mag-housekeeping. Okay? So, again, marami pong factor yan. At ito pong trabaho na to ay, itong agency na to ay nasa QC. No? Subukan yung puntahan itong ilang website sa First Dynamic at makikita nyo itong trabaho nila. So, again guys, sinasabi ko sa inyo na napakalaking bagay na kayo ay magbasa. Kung hindi man to para sa inyo, marami pong trabaho na pwede nyo applyan. No? Marami pong trabaho sa gusto pumunta ng Canada. Marami pong dahilan sa mga nagdadalawang isip pumunta ng Canada. So, importante na buo ang inyong isip sa inyong pagpunta ng Canada upang maging smooth sailing ang inyong pagpunta dito sa Canada. Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo na maraming opportunity in Canada. Subalit, ano bang dapat gawin? Ang unang gawin ay ayusin ang inyong mga resume. Ayusin ang inyong mga qualification. Mag-apply kayo ng ayon sa inyong work experience. Huwag po kayong mag-apply ng padalos-dalos lang na porket alam ko yan. Alam ko yan. Maging housekeeping, alam ko yan. Paging cleaner, alam ko yan. Fruit picking, alam ko yan. Dahil inutusan ako ng nanay ko, mag-harvest nga ng palay. Hindi po ganoon. Okay? So, importante na kayo ay may mga
sapat na kaalaman at work experience diyan na kayo ay nangamuhan. Okay? So, sana po ay makapagbigay man lang sa inyo ng liwanag, idea kung paano nga mag-apply dito. But sinasabi ko sa inyo lagi na ang inyong resume is a key. Kung ano man ang inyong mga hinahanap ng mga trabaho dito, importante na ang inyong resume ay maganda tingnan upang kayo ay mapansin ng mga agency at mga employer na inyong ina-applyan through online. No? Dahil hindi po kayo hindi po magre-response ang mga agency at ang mga employer kung ang inyong mga resume ay hindi naman talaga qualified. Kung sa isip lang ninyo kayo qualify, subalit sa inyong papel ay hindi niyo naman sinusulat yung mga ginagawa, hindi po kayo panghuhulaan ng mga agency at mga employer. Okay? So, mataging guys, sana po ay makapagbigay man lang itong aking vlog ng idea sa inyo na makapunta sana kayo dito sa Canada at ayusin lang ang inyong mga resume. Yun lang ang aking talagang masasabi sa inyo na ayusin yan. Napakaraming trabaho dito pag nandito na kayo. Baka kayong manawa. Subalit, hindi lang kayo mamili ng trabaho, talagang makakahanap kayo. So, but anyway guys, again, sana po ay napanood din nyo ito ating video at magkaroon man lang kayo ng idea. At kung hindi po ay napag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko ina-upload dito sa ating channel. At pwede ninyong i-share ito ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na sila din ay qualified dito sa trabaho. Kung hindi man, marami naman tayong mga videos dyan. Okay? So, importante lang na mag-apply ng ayon sa experience. So, ganoon po mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.